Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Matindi yung mga balita ngayon. Bigyan ko muna kayo ng update tungkol kay Mima Alicia kasi may development na yung balita sa investigasyon ng Philippine National Police. At sinasabing ang motibo mga kababayan sa pagpatay kay Mima Alicia, ang sabi, may 8 milyong pisong utang. Isa daw ito sa umanong posibleng dahilan ng pagpapatumba kay Mima Alicia. Ayon po kay Philippine National Police Director General Jose Melincio Nartates. Yan, 8 milyong pisong utang, isa umano sa posibleng dahilan ng pagpapatumba kay Mima Alicia ayon sa PNP. So sabi dito, ibinunyag ng Philippine National Police ang posibleng pagkakabaon sa utang ng vlogger na si Alicia Lipata o mas kilala bilang Mima Alicia na dala ng pagpapatumba rito. Sa isang interview, sinabi po ni Nartates Jr. ang dalawang negosyante na posibleng mastermind sa nangyaring pagpapatay kay Mima Alicia. Yung dalawang suspects po kasi nahuli na immediately, siguro mga 2 days lang after na ipapatay si Mima Alicia. Mabilis yung aksyon ng ating mga authorities. Hindi pa na ililibing si Mima, nahuli na po yung dalawa last week. So it's about the profession and as well as they have personal grudge or personal disagreements na nagsimula sa utang. Ani Nartates, si Mima ang may utang, the victim, tapos pinautang niya. Nag-umutang si Mima, pinautang din. Naniningil na siguro. So yun mga kababayan, inabangan siya. Hindi na rin umano tinitingnan ng PNP na may kinalaman sa politika ang nangyari kay Lipata. So walang relation mga kababayan sa kanyang pagbablog ang nangyari pong pagpapatumba kay Mima Alicia. O ngayon, sa sagutan mga kababayan, sa ibang balita, tungkol naman kay Alan Peter Cayetano at saka ni Ping Lacson, parang ramdam na ni Alan Peter Cayetano na makukulong siya. Pakita niya, Mr. Maravillas. Ito ngayon yung sabi niya. Kung ako'y kasuhan nila o ikulong, sana naman po walang patayan. Ito naman si Alan Peter Cayetano. Itutulad mo pa yung Marcos administration sa amo mong si Digong. Walang patayan po, walang EJK. Kaya nga po, lahat lang kinakasuhan, binibigyan ng due process ang sino man na sangkot sa kung ano-anong mga illegalities. Di ba? Wag mong ialintulad po yung Marcos administration sa previous administration ng iyong idol na si Digong. Ang AJK po sa previous administration na man lang po yung patayan. Kaya nga po si Sara Duterte, yung culture of death and violence, hatred, hindi ko nga maintindihan kung bakit kayo na nagpapakilala na isang totoong Kristiyano, pero nandun kayo, kitang-kita sa inyong mga manifestations bilang senator judge, lumalabas na kayo ay isang defense senator. Di ba? Walang patayan. That is not the policy of the Marcos administration. So, itong kinasasangkutan po ninyo na issue sa flood control sa Taguig, kaya nga po sinabmit na sa Office of the Ombudsman para bigyan kayo ng due process. So, sagutin na lang po ninyo ang mga asunto. Kasi kompletong resibo po si Ping Lacson.
nakitaan po ng tawag dito, double billing at double collection. Double collection, billing pala, collection na yon, payment. Sabi dito sa report mga kababayan ng Diwar Abante Radio, aminado si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na hindi madali para sa kanya ang kinakaharap niyang sitwasyon ngayon. Subalit nakanda umano siya kung anuman ang nangyayari. Kasuhan man siya at ipakulong. Feel na po ni Alan Peter Cayetano susunod na siya kay Marcoleta. In words, another na kasama niya sa minority, si Loren, damay pa pati so yung anak, at sabi pati si dating Energy Secretary Kosi, may sabuatan. Kakasuhan din yon mga kababayan ng plunder in relation dito sa 10 billion solar project na wala man pong na-deliver. Ibininta lang. Nagpayaman. Anyway, going back dito kay Alan Peter Cayetano. So, mababawasan sila. Patuloy silang mababawasan. Ngayon, yung mga sinasabi noon ni Amy Marcos na iniisa-isa sila, at tingin ko sabay-sabay na. Di ba? At si Alan Peter Cayetano. Sabi dito, pero kung mangyari man ito, umaasa si Cayetano na sana walang patayan o assassination plot. Wala po sa kultura. Wala sa ng Marcos administration. Ganon din si Ping Lacson. Kaya nga nag-file ng kaso sa ombudsman. Sinabi ko na po sa inyo, handa ako sa cost. Mahirap po, mahirap. Marami akong kailangang sabihan na wag niya akong alalahanin. Kung ako'y kasuhan nila o ikulong, sana naman po walang patayan. Sana naman po walang assassination plot. Tingin ko ito mga statement ni Alan Peter Cayetano. Ang intention niya is to seek sympathy, awa. You cross the line, sabi ni Hindi ka man inaano sana. Ayan, kinalkal tuloy. You cross the line. Sabi ni Ping Lacson, ayan tuloy, maraming nagsumbong kayo, Ayan anyang walang tigil sa paninira sa iyo, si Alan Peter Cayetano. Marami anyang tinatago yan na sikreto dito sa Taguig. At yung willing pang tumistigo, yung kanyang kapatid, si Lino. Yan kasi palaaway. Pag may mga tinatago kang mga kabuktutan, wag ka nang wag kang masyadong maingay at saka palaaway. Kasi talagang yan ang aabutin mo. Buti kung malinis ka. 'Di ba? May dungis din. Ito na. Mga kababayan, ginawa ni Cayetano ang payag sa gitna ng patuloy na bangayan nila ni Senador Ping Lacson. Kamakailan lamang ay nagsumiti na ang opisina ni Lacson ng mga ebidensya kaugnay ng maanomalyang infrastructure project sa Taguig, ang baluarte ni Cayetano. Sinabit na po sa ombudsman, tapos na. Ngayon pa naman si ombudsman napakasipag, Ombudsman Remulla, kaliwat kanan yung pagpa-file ng kaso. Plunder. Di ba? Napakasipag mag-file ng kaso. Yung kaso at kulong, tinanggap na po namin yan, di ba? At maraming nagsasabing, yung kaso ni Senator Marcoleta, wala yan, hindi totoo yan. Kayo man lang po yan nagsasabi. Di ba? Siyempre, sasabihin ninyo, politika. Never nagkaroon ng ganyan na campaign donation. Sasabihin plunder. Never na. Sinabi mismo. Hindi man nga siya tinatanong, nagyabang na tumanggap siya ng 75 million. Talaga itong si Alan Peter Cayetano. Inamin, recorded. Parang yung pagbabanta ni Sara Duterte, recorded. Sasabihin mo,
Hindi totoo yan. Never nagkaroon ng ganyan na campaign donation. Sasabihin plunder, tapos sinabi yan sa mga nag-donate like Mike Defensor, huwag kayong mag-alala. Billable yan kasi hindi naman porket nag-donate ka at siya na plunder, ikaw rin. Pero kita mo, nakakulong na sila ngayon. So pinapalabas ni Alan Peter Cayetano, yung ating mga husgado, puro na po politika. Di ba? Sabi nga ni Senator Jinggoy, sa tamang panahon, yung ebidensya din ang hawak niya. So mabigat po, kung tingin ninyo po, hindi stressful, kung tingin ninyo po, kahit kami, naka-smile, na parang araw-araw, tinatanong namin sa sarili namin, kailan magbabago, sambit pa niya. Ang question, sinong tatayo, sinong lalaban, sinong magsasalita? Mali kasi yung mga ginagawa ninyo eh. Kung kayo magsasalita, wala man problema sana kung wala kayong tinatago na mga sariling kabuktutan. Di ba? Siguraduhin mo na pag ikaw ay nagsalita, malinis ka. Kasi pag hindi ka malinis, mag-backfire talaga yan sa'yo. Tulad ngayon, iyon ang nangyari sa'yo. Di ba? Ayan yung sinasabi natin palagi mga kababayan. Yung mga sabi ng mga matatanda, pag ikaw anya tumatae, huwag kang magalaw. Kasi kakalat yung tae. Dahil magparairo, ngani dahil maramong kiudo. Sigan iro, huwag magalaw anya pag tumatae kasi kakalat ang tae. Kumalat. Tingnan ninyo si Liviste at saka si Loren. May kaso na rin, plunder sa ombudsman. Dahil sa solar. Umayos kasi kayo. Di ba? Ayan man lang po mga kababayan yung ating short video ngayon. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.